Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po, sendo ko po sa ko si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, DepEd inako ang problema sa literacy crisis sa laog na nasyon. Debi host Robbie Domingo, ako Makoy Pinida, ipinagpailing sa indang inot na aki is existing manhunt teams para man sa paghanap kay Senador Batu bastante sabi man kan na liderato kan Philippine National Police ay pinagsiguro ang preparasyon sa parte kan epekto kan El Nino. Duang majority senators posibleng magbalyo sa minority bloc sabi yan kan sarong senador. DILG Chief siniguro na mayong special na pagtrato kay Senador Jinggoy Estrada matapos na ni arestaron kanda sudma. DILG Chief aki ni Senador Jinggoy nag-dirty fingers o finger asin nagmuda pa. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, dakulang rollback sa presyo kan produktong petrolyo, epektibong unya na aldaw. Ang ni Vice President Sara ibinasura ana isinampang articles of impeachment. Kayitano na nga po sa minority bloc na makisumaro para mada sa libertad kanda Senado. Yan ang mga headlines kan mga barata, anda mga detalyes at yan pagkatapos lang po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mangat kang liwata, marahay na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kaya sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinagsumiti na sa Senado kan Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte ang mga dokumentos na naglalaman kanda iyang mga kasimbagan sa mga artikulo kan impeachment na ipinagsampa laban sa Vice Presidente sa kabilugan 5 malita kan mga dokumentos ang pinagdara sa kampo kan Vice Presidente bilang parte kan sa indang formal na kasimbagan sa impeachment proceedings. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal,
nanindugan si Senador Jinggoy Estrada na malinig an sa iyang konsensya sa tao kan da pagpaliwas kan warrant o arrest sa laban sa iya ninuliman kan kasong plunder. Sa daging minsay kan na Senador maskingani siya dagos na nga nagapasiring sa Campo Crami tanganing magsuko tinawan doon kani na mayo siyang pagkaaram sinasabing na bulgar na kickback scheme mga maanumaliyang proyekto sa lado kan EMPRA project sa lado kan gobyerno. Binanggit man kan Senador ang record kan Senado na nagsasabing mayo siyang insertion sa 2025 national budget. Asin digdi nanindugan ang Senador na mayo siyang pagkaaram sa nabulgar na iskandalo mapadapit man sa flood control project. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado national. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga barata sa lado nasyonal, pinulgar ni Senador Jinggoy Estrada na nag-alok sa iya na dagos ng talikudan ang independent majority block karibaikan sa iyang kaso o pagkakadawit sa flood control scandal sa iyang press conference sa Kasudma. Antes dagos nang nagsuko sa mga autoridad, sinabi ni Jinggoy na kadakol na bisis siyang pinag-alok na digdiya talikudan ang independent majority block karibaikan na pagbabasura man kan sa iyang mga kaso. Alagad, pinagpayag ni Estrada na magdadanay siya sa lado kan majority asin preparadong atubangon ang kaso tanganing malinig an sa iyang pangaran sa kasong plunder na ipinagsampa laban sa iya. Iba pa nga detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, alas 5:45 o 47 nin pagkahapon day panagpuon ana sesyon kada Senado Kasudma sa partibismo kan kakulangan kan bastanting bilang kan mga senador para magkaigwaning quorum para sa opisyal na pagbukas kan na sesyon sa presente. Kung sa ina kasudma igwanin na 11 mga miyembro lang ka na Senate Minority Block nasa laog ka na plenaryo. Nagdanay na nagalat ang grupo sa kudnang matapos ang oras para sa sesyon alaga day nagabot ang nasambit na mga senador na miyembros kan majority block na bistadong kaalyado kan mga Duterte. Iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Nagpaluwas nin paayag si Senate President Alan Peter Cayetano kasumpay kan voluntaryong pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada ng unyana na atubang sa kasong plunder sa ikatulong pagkakataon. Sinabi kanda senador na dapat kuta na digdi dahil pinag-arestar si Estrada ninulita ini anyaon sa laog kana Senado as dapat tubuot digdi pinag-arestar ang nasambit ng senador kung ini yaon na sa luwas kanda Senado. Lagad ang bagay na nanda iman pinagatawanin na doon sinda dagos man pinag-aresto inuli kaniya agapayag anda presidente kanda Senado na si Cayetano asubuot digdi sinasaro-saro kanda grupo kanda yaon sa lado kana administrasyon anda mga senador tanganing pauntukon anda sa indang mga lakdang mapadapit man sa lado kana impeachment. Iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kanda mga barata pakita sa lado nasyonal. Dai dapat bistuhon asin pinagahahaloan na pananagutan asin na politika assistant ombudsman klabo. Nagkomento ang opisina kan ombudsman sa payag ni Senador Jinggoy Estrada mapadapit sa subuot mga alok na nawalata ang mayoriya sa partibismo kan Senado karibay kan na pagbasura kan sa iyang kaso. Tidakwan doon ni Assistant Ombudsman Miko
Labano anda pananagutan anda day dapat inagdudukot sa lado kan na politika. Ipinagapayag kan EO na si Clabano na haloy nang iniimbestigaran ang senador partikular na sa kasong isinampa laban sa saya. Ipinagapayag kay ni kung may mga taong nagpurbara na palabuon ang linya sa pagultanan kan na duwa, dapat man subuot na panaguton. Ayo nin si Seyma na pwedeng magdesisyon sa ngaran kan ombudsman pagabot sa mga nakabimbi ng mga kaso. Inuli kan na paggibo kay ni ang maikukonsiderang sarong klase in korupsyon. Aloy nang iniimbestigaran ang mga kasong ini sa katunayan iyan ang ipinaga sa publiko naman na ang kadalakdang kanasambit ng proseso sigun paman Kimiko Labano. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig ni Senador Juan Miguel Zubiri ng unyan lang nangyari sa laog kan Senado kan Pilipinas na sabay-sabay na dai nagpartisipara ang miyembro kan majority block sa laog mismo kan sesyon. Sabi ni Zubiri, nangyari lang ang araw kaning pagkakataon kung force major o may kalamidad. Araw kan bagyo baha na kung sa ina digdi makakauktaba sa mga senador na makapagpasiring sa Senado. Alaga din nangyari kasudma asin ini subuot na nakaprograma o pinagplano kan mga senador na yaon sa lado kan majority group. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal, nagkaigwanin mainit na argumento o reribayanin payag sinda senador sa laog kan Senado sa pagultanan ni Senate President Alan Peter Cayetano asin DILG Secretary John Beca Remulla mantang isinasagibo kan PNP CIDG ang pagdakop ki Senador Jinggoy Estrada kasumpay ken kasong plunder mantang ipinagpapasunod ang warrant of arrest. Ipinagpahig ni Cayetano na dapat igalang ang institusyon kan Senado asin tugutan si Estrada na magluwas muna antis na dakopon. Sabi ka na sa payag kanasambit ng senador, respect the institution. This is not about Jinggoy. Dai pa nagiging kaugalian na dakopon ang sarong senador sa laog mismo kan Senado. Higot mada na nagkontra si Remulla asin ipinagpayag na mayo na ana pribiliyo kana Senado matapos ang insidente kan pagdulag ni Senador Ronald Bato de la Rosa poon sa protective custody kan Senado. Sabi kani, Sir, I'm sorry, you lose that privilege when Bato escape asin na trabaho kan na ehekutibo na ipasunod ang warrant maski ini yaon sa laog kan Senado. Ada pagkakaigwan nin reribayan nin mainit na mga tataramon na nagtaunin dalan sa partibismo kanda kontrobersiya sa urulay kan kapangyarihan sa pagultanan kan legisladora asin man kan hihikutibo mantang nagdadanay ang sentro kan kontrobersiya ang kaso ni Estrada na may pagkaaram sa subuot 573 million pesos na anomalya sa flood control project sarong kaso ni non-billable na may kapadusan reclusion perpetua habang buhay na pagkakakarsil kung ini mapapatunayan na guilty ang maging hatol sa nasambit ng senador. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dinara duman sa New Quezon City Male Dormitory Jail matapos na voluntaryong magsuko si Senador Jinggoy Estrada pasado alas 8 kasubanggi. Aldaw kan Lunes sa pitsa 1 kan bulan kan Hunyo kan magabot ang senador duman sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Magigirumduma na voluntaryong nagsuko ang senador nagkaperang oras matapos na ipaluwas ang
kan Sandigan Bayan 5th Division an sa iyang warrant of arrest ninuli man kan kasong plunder. Nag-agi ni sa proseso sa paagiman kan pagkuha kan mga fingerprints, mugshot asin man head office kan Criminal Investigation and Detection Group CIDG duman sa parte kan Campo Crami. Matapos ini binalikan CIDG anda senador duman sa Sandigan Bayan para man sa return of warrant kung saan nagdesisyon sinda na duman sa Quezon City Jail ikulong ang senador. Magigirumduman kana nakalis na aldaw kana Lunes nagluwas ana warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan ni Estrada asin dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan. Niluliman kan kasong plunder na nagigikan sa anomalya kan flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal, binatikos kan Senate Minority Bloc ang garo pag-boycott kan gabos na mga miyembros kan Majority Bloc sa plenary session kan sudma. Kasunod man kan voluntaryong pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa mga autoridad. Sabi kan 11 miyembros kan minority na pinagapod na Solid Bloc 11 SB 11 halata sindani na haros sobra sa 2 oras para manda sa nakatalaan na alas 5 nin pagkahapon na plenary session. Alaga da ini nagpuon ni nulita dai nag-arabutan ang gabos na mga miyembros kan Majority Bloc kabali na si Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag pa kaniya na ana nasambit ng lakdang pinagbuboykot kan nasambit ng grupo asin ini pinagaplano kan Majority Bloc. Antis paman anday pag atubang sa plenaryo pinag-ibanan si Estrada ni Cayetano asin nagkaparang mga miyembros kan majority na sinda Amy Marcos, Rodante Marculita, Camille Villar asin man Mark Villar. Pero daina ang mga ini nagbalik sa Senado tanganing mag-atender nin sesyon. Antis ipinasunod an sa iyang pagdakop kasumpay kan warrant gikan sa Sandigan Bayan bunga kan kasong plunder may pagkaaram sa subuot flood control anomalies. Bandang sarong oras may kabanga matapos ka nakatalaan na sesyon nangapudan si Cayetano sa lado kan minority na magbali sa majority tanganing makisumaro sa pagkakaigwa kana paglaban sa kalayaan asin kasarinlan kan Senado sa tauman kan Orolay na nagkakaigwa nagpapatos sa liderato asin operasyon kan Senado. Sering man banat kan Minority Bloc na ang mga nangyari anda para lang ipasunod ang accountability. Nagpahig man sindanin matinding kaputan kay Cayetano, Senate President Alan Cayetano asin pinag-question na sa rule of law. Sabi kan minority pwedeng pinag-iwasan subot kan liderato ang direktang banggaan kan boto sa partibismo kan na plenaryo. Sa huri ng apudan ang minoriya na buksan liwat ang plenaryo asin ipagpadagos ang trabaho kani antis ka nakatalaan na adjournment kanda 20 Congress sapit sa 5 kan bulan kan Hunyo kung saan ang huring plenary session asin sa Hunyo 3. Maski nga ni day pwedeng mag-plenaryo sa panahon kan adjournment, pwede pa man subuot magsagibo kan committee hearing and mga miyembros kan Senado. Natuyawan man si Cayetano kan pangapudan kaning magkasararo ninhulita siya daiman nakikisumaro sa grupo kan Senado asin ehemplo kayan iyo na pinagboykot kani ang sesyon kasudma sa Senado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan
sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inagad ngunyan kan kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipinagpipirit na fetal constitutional, procedural and substantive defects sa sarong halabang kasimbagan na ipinagsumiti kan sa iyang mga abogado duman sa Senado kada sudmang aldaw kan Lunes. Ipinagpahig ni Duterte na dai subuot nakapaggibo sa pamantayan kan konstitusyon ang reklamo dapat ini na ibasura. Saro sa mga panginot na argumento kan kampo kan Vice Presidente, iyo ang subuot paglampas sa autoridad kan House Committee on Justice matapos kaning magsagibo kan pinag-aapod na mini trial sa pagdangog kan sinambit ng kaso. Sabi kan depensa, solamenting ang Kamara lang ang may kapangyarihan na magpuon kan impeachment proceedings mantang ang Senado ang may mismong jurisdiksyon na magbista asin na magdesisyon sa sinambit ng kaso. Pinagpahayag kan kampo ni Duterte na naapiktaran ang pagiging patas kan proseso, ninhuli kan mga pahayag subot kan nagkapirang mga legislador na may bastantinang buto para sa impeachment asin makusog na ang ebidensya laban sa saiya antispaman matapos ang hearing o pagdangog. Sigun sa saindang kasimbagan, pinagabalgada ang karapatan kan Vice Presidente sa due process ni nulit na may mga bagong mga ebidensya na pinagaatubang sa pagdangog na daiman subot kaiba sa orihinal na reklamo. Higot man na pinagsayuman ni Duterte ang mga akusasyon kasumpay kan subuot sa lang paggamit kan confidential fund, unexplained wealth, asin man pagbalga sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Pinagpahayag kan kampo, mayo pang pinal na desisyon gikan sa anuman na korte na nagpapatunay kan graft, corruption, plunder o anuman na irregularidad sa paggamit kana sambit ng pundo. Apwera kayanda, digdiya, daimandaa, nagtrayumpo, subuot ang article of impeachment na napatunayan ang arimman na basihan sa lado kan konstitusyon para patunayan na ini nagkasala kabali na ang culpable violation of the constitution, bribery, graft and corruption, high crime o high crimes asin na betrayal of public trust. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, uya ana magayon na barata maarangkada ngunya na aldaw nin Martisa anda kulang rollback sa presyo kan produktong petrolyo kan Department of Energy DOE. Sa abiso kan DOE, dakula ang ibababa kan presyo kan manlain-lain ng mga produktong petrolyo kung saan mababa ni 9 pesos 26 centavos kada litro kan diesel, 4 pesos 76 centavos kada litro kan gasolina, 10 pesos 86 centavos man para sa kada litro kan kerosene. Sabi kan Energy Secretary Sharon Garin, parte ni asinda degdi haros nagbabalik anda presyo kan hababang grado matapos kan nakalis na pagtaas na bunga kan tensyon kan pangkinaban na merkado kabali na anda padagos nagyera dumanda sa parte mismo kan Middle East. Magigirom dumanda na uring parte kan bulan kan Pebrero naglansar ang Estados Unidos asin Israel nin pag-aatake laban sa Iran. Nagbunga na kan paglangkaw kan presyo kan lana asin pang kinaban na merkado ni nuliman kan limitasyon kan supply.
asinda sa pag-abanabanda haros naghupa ang tensyon kasunod kan na temporaryong ceasefire gikan sa pagbubukas kan Strait of Hormuz sarong importanteng agihanda ni Lana kung sa ina nagaagi ang pinagkakarkulong 20% kan pangkinabanda na supply. Mantang pinag-anunsyo kan DOE ang paglangkaw kan presyo kan liquefied petroleum gas LPG na malangkaw nin 3 pesos 41 centavos ang kada kilo. Asinda sinasabi na digdi nagpapadagos na digdi pwedeng magbaba pa ada mga presyo kan produktong petrolyo sa mga masurunod na mga simana. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig ngunyan kan Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Rimulya na nakamati siya nin matinding emosyon na reaksyon gikan sa aki ni Senador Jinggoy Estrada kabali na ang pagmumuda asin na pagdul kani kanda dirty finger. Ipinagpahig kanaputon ko nabisto kani ana nasambit ng individual, sinabi kan sekretaryo na dain niya ini bistado alagad. Paliwanag ni Rimulya, pinili kani nga daina pakusugon asin padakulaon an insidente asin digdi piga intindi na lang ang naging emosyon sa sitwasyon. Piglinaw man kan DILG Chief na isinagibo kan mga autoridad ang panginot na Criminal Investigation and Detection Group CIDG ang pagdakop kay Estrada kontra sa mga pahayag kan senador na siya kusang nagsuko. Naghanap ang operasyon sa partibismo kan Senado matapos mada na magluwas ang Sandigan Bayan kan ikaduwa nga aresa warrant laban kay Estrada. Kasumpay kan kasong plunder na pinagkukonsidera non-billable asin isinampa kan opisina kan ombudsman. Anti sa iyang pagatubang sa mga autoridad, sinabi ni Estrada sa sarong pahayag na dagdadanay siyang party kan pinagaapod na independent majority bloc asin day subot niya ni resibi an alukan sa iyang mga pag-iriba na magribay ninda liderato sa kampo kanda Senado asin iyuman ang karibay kan subuot pagbasura kan sa iyang mga kinakasangkutan na mga kaso. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, siniguro ngunyan kan Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Rimulya na mayo nin espesyal na tratamiento na mariresibi si Senador Jinggoy Estrada asin iba pang mga akusado sa subot 537 milyon pesos na flood control corruption scandal. Segun kay Rimulya, maagi si Estrada sa parehong proseso na ipapasunod sa gabos na mga taong nasa kustodiya kan pulisya kabali na ang booking procedure, fingerprinting, mugshot asin medical examination. Magigirumduman na pinagdakop si Estrada sa laog mismo kan Senado matapos iserbi ang warrant of arrest kan mga autoridad pinagpaliwas kan Sandigan Bayan kasumpay kan kasong plunder na isinampa sa Office on the Ombudsman. Bako dang totoo na nagsuko si Estrada kundi ini dinakop talaga kan mga tauhan kan CIDG duman mismo sa Senado. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod si Senador Rapi Tulfo na may posibilidad duwang senador gikan sa majority bloc ada sinasabing naglipat sa minority ninuliman kan subuot daing pagsang-ayon sa papaluwas na mga pangyayari ngunyanda sa laog mismo kan Senado. Sa sarong pahayag tinawando ni Tulfo na narisa niya anday pagkakontento ka nagkaparang mga miyembros kan majority sa tauhan ka na mga digdi dai pagkakaigwanin irintindihan dai pa sa nanaloy nagkaigwanin tensyon asin
urulay sa laog mismo kana nasambit na nga Senado. Sigun sa senador, may duang miyembros kan majority block nagarudai komportable sa mga nangyayari basado sa saindang hiro asin man kamugtakan asin man salado kan sindang mga attitude maski nga ni dahil niya pinagapunterya kung si Say ana mga ini sa presente igwaning 11 miyembro ana minority block mantang 12 man ana sa majority block dahil kabali ana bilang kan aktibong majority members senador na si Ronald De La Rosa na padagos keng nagtatago ngunyan sa lay o sa mga autoridad ninuli kan na warrant of arrest na pinagpaluwas man sa iya kanda International Criminal Court. Kaya si Bato andai na ngunya nagre-report sa party mismo kada Senado ninhuli man kan katakutan na baka siya naman an isunod na dakupon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga bareta, siniguro kana Philippine National Police PNP na dai kinakaipuan pang magbilog nin panibagong manhuntem para mada lapagon si Senador Ronald De La Rosa na subot padagos na pinaglalapag ngunyan kan mga autoridad. Sabi kan PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. may nagdadanay ana mga operational units padagos nagsasagibo kan paghanap kibatu kaya daina kinakaipuan paning kadagdagan na manhunt sa team. Ipinagpayag kada PNP na padagos nindang pinagbubusisian gabos na mga posibilidad asin mga impormasyon kasumpay kan kinakamugtakan ngunya ni Senadora Bato de la Rosa. Kabali na dyan ana mga bistadong mga address mga nakakaulay asin mga lugar na pwede kaning dumanan. Sabi kan pulisya gabos na posibleng leads aktibo nindang pinag-iimbestigaran. Paliwanag kan police chief na naisumiti na ninda ang gabos na sa indang mga record asin resulta kan sa indang naging investigasyon sa Department of Justice DOJ poon kan pag-abot asin pagdanay ni De La Rosa sa laog kan Senado kan Mayo 12 sagkod ng magdulag ini sa mga autoridad alas 2:30 nin amay nin pagkaaga kan pizza 14 kan bulan kan Mayo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, aminado ang Department of Education DepEd sa krisis kan literacy sa parte mismo kan nasyon matapos magluwas ang sarong assessment na 87% kan mga grade 11 student and nadidipisilan pa man na digdi intindihan ang sindang mga pinagbabasa basado sa DepEd nasambit ng bilang indikasyon kan haloy ng learning gap sa system kan education sa lado kan Pilipinas asin bako lang ang problema sa senior high school. Sa payag kan DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, ipinagpayag kaninga seryoso ana ahinsya kan gobyerno na magluwas kan mga resulta gikan sa Second Congressional Commission on Education EDCOM 2. Ipinagpayag kan opisyal na ang problema kan kakayahan sa pagbasa ang natitipon gikan sa mga inot na mga grado asin na digdi naglala sa paglipas kan na panahon ninuli man kan digdi manlain-lain na ibinabali arog kan mga sinasabing kapagtiusan kakulangan kan learning materials, limitadong suporta sa parte kan sindang mga harong mga pagkakauktaba sa klase asin epekto man kan pandemya. Sabi kan opisyal dahil pwedeng digdi saro lang ang kausa kan krisis sa literacy kundi sarong sistematikong problema sa lado kan edukasyon sa Pilipinas. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, o yang unyanda detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitang unyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, nagdadanay na nakapokus ngunyan ang Department of Science and Technology, DOST sa Kabikulan sa pagpapasulod kan mga programa asin serbisyong nakabasi sa apat kaning panginot na mga harigi: human well-being, wealth creation, wealth protection asin man sustainability. Sa iyang pahayag na nagpapadagos sa partibismo kada mga programa na itinutulod kan na DOST. Ipinagpahig ni DOST Bicol Regional Director Romel Serrano ang mga panginot na trayumpo kan sinambit ng ahensya sa irarom kan human well-being fela. Tigun pa man Kisirano o minabot sa 200 na mga porsyento ane pinaglangkaw kan produksyon kan Bicol Nutritional Pack sa kung sa ina pakikipagtabangan sa mga Department of Education na aabuton man sa 780 na mga karungan sa mga banwaan kan na San Pascual asin na sa Balatan, Camarines-Sur ang nakinabang ka na sambit ng programa. Pero kaya na nakapagduol man ang DOST Bicol na suporta sa 1,604 na mga scholar kanda 2024 asin 2025 sa tao kani 36% ana natapos na may latent Latin honors sa iraruman kan na wealth creation na pillar. Dikti pinagpahig ni Serrano na nakagibo ana mga programa kan DOST ninabuton sa 129 milyones pesos na kantidad kan capital investment poon kan 2023 sa gunang 2025 nakatabang anahin siya sa ribo-ribo nga mga micro, small and medium enterprises kung sa ina aabuton sa 3,500 na mga negosyo ang natawan kan pinagapod na laboratory testing packaging labeling assistance tangani man masiguro lauga ang sindang mga produkto sa mga pamantayan kan e-commerce. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Matrayo pong na-arrestar kan tracker team kan Limanan Municipal Police Station ang sarong regional level most wanted person rank number 10 sa ginibong operasyon dako alas sa 11:15 min pagkaaga sa barangay Bigao Norte, Limanan, Camarines Sur. Ang suspect sarong parapadyak asin residente kan sinambitang barangay ang inarito sa warrant of arrest na pero was presiding judge, family court branch 57 sa Banwaan kan Libanan, Camarines Sur kan nakaaging Mayo 26, 2026 na atubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 kung saan Mayo pinagrekomendang piyansa ang korte para sa sayang temporaryong libertad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta.
sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, dakop ana rank number 4 most wanted person dumaan sa party mismo kan ring kunada area sa kasong pagbalga kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa report, digdi alas 5 ni na pagkapon kana dakopon ang suspek sa barangay kan San Agustin dumanda sa Iriga City. Pinanginutan na ang operasyon kan tracker team kan Iriga City Police Station sa irarom kan pamamahala kan Philippine National Police. Ana wanted iyo si Win, 40 anyos, sa mayo nin trabaho, dati nang may kaso na may relasyon sa illegal na droga, alagad da ilang na iserbi ang mandamiento de arresto ni nulita ini da inata timingad. Pero kan nakalis na aldaw na dakop man giraray asin na timingan kan mga autoridad ang suspek dagos na ining niramalan asin da yaunang unyan sa laog kanda selda o kulungan. Iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Sa pangunahan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, ang inspeksyon sa mga bagasan sa merkado publiko at Banwaan Pili bilang parte kan monitoring sa pagpautob kan Executive Order number 118 Series of 2026 na nagpapako nin 50 pesos sa kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice. Sigon si Director Tornilla, maot ng kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na masigurang na mayong kasang samantala sa presyo pa ni imported na pag-araman na nagsusunod man ang mga rice retailer asan o sa pigpako na presyo. Maski nga may nagkapirapang daima nagagamit kan ipigpakong asul na price tag para man sa imported rice. Kaibahan sa inspeksyon, si DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistant Division Chief Engineer Luisito Baltasar at mga miyembro kan DA Bicol Price Monitoring Team, yaon man ang acting municipal agriculturist na si Jeronimo Ayo Jr., Price Monitoring Focal Person Carla Ranara, atin man ang Market Supervisor na si Bernard Estadilla kan Municipal Agriculture Office ng Banwaan Pili. Mo na ipautob ang price cap kan Mayo 13 ngunya na taon, atin man tinidong epektibo sa laog ng 30 dias, atin nagpatanid ang Department of Agriculture na pwedeng maatubang sa administratibo atin man kriminal na kaso ang sa man na magbalgar sa epekpakong presyo base sa Republic Act number 7581 o ang inaapod na Price Act. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulong barangay sa Banwaan kan Tinambak Camarines-Sur and deklarang Musa Decorative Barangay. Iyan kasod mang aldaw kan Lunis isinagibo ang pagdulin mga papremyo sa mga barangay kan Tinambak Camarines-Sur na pinagbistong Musa Decorative Barangay. Isinagibo ang nasambit ng pagtaunin na onras pagiman kanda lokal na gobyerno kada sinambit ng Banwaan asin di mga barangay kanda bakakay na pinag-deklara na grand winner na may premium bagong service vehicle. Ako man kan barangay kan Pilarca ani duwang premium na nagkakantidad 500,000 pesos asin ani katulong premyo na ako kan barangay kan Santa Cruz na nagkakantidad man 300 pesos. May consolation prize na 100,000 pesos. Ani bang mga barangay na nagbali araw kan Salvacion, Poblacion, San Isidro, Mananaw, asin man Sugod. O beto ka na sambit ng programa ang makapagdulnin maray asin di kalidad na serbisyo sa kada barangay anda Banwaan kan Tinambak Camarines-Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayumpong na igibo ana
outreach program activity kan Naga City Police Office na may timang project surat na buot sabiyon suportahan an uragon asin responsabling aki tabangan para man mapamaray ang buhay sa payag tinawando ni Colonel Elmer Asuris Jr. Chief kan City Community Affairs and Development Unit si Kadu kanda taon na 2022 ipinagapayag kana nasambit na nga opisyal ko na sa ina digdi tinatawanin na doon na anda pagkakaigwa kana sinambit na nga programa anda padagos-dagos paman giraray asin na pagtabangan na kana pulisya ang napiling benepisyaryo sa manlain-lain ng mga barangay kana syudad kana Naga. Sa presente, igwananin 16 na mga kaakian ang benepisyaryo kana programa magpuon elementarya sa kudnang pagkatapos kan junior high school anda susuportaran kan Naga City Police Office ada sa inda mismong mga pagkaklase asin na magdadanay ng benepisyaryo. Arog ka na pagdul ng mga school supplies asin na nare-receive ka na mga kaakian taon-taon na antes na magpuon ang ereskulaan tangani man na matabangan ang mga magurang sa mga gastuson sa pagpapaeskwela apueraman sirisimanang allowance na pinagtataw ka na kapulisan sa laog kan syudad Kinaga tanasambit na mga estudyante sa ngunyanda nakahanda asin tangunyada kagadan kan na opisyal na suportaran kan komunidad ang mga programa kan na PNP tangani man na nadagdagan pa ang numero kan mga benepisyaryo na sinambit ng programang Project Surat kan Philippine National Police Naga City. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyan sa lado lokal matarayong pong nadakop kan mga autoridad o sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal anda Villapuerte Brothers nangapudanda nin tulos-tulos na pagpasar ka na bagong building code nangapudan ngunyan sindak Cabarredesura Congressman Luigi Villapuerte asin Congressman Mix Villapuerte duman sa Senado na parikasun ang pagkakaaprobar kan House Bill 6615 o ang pinagapod na New Philippine Building Act matapos man ang pagbagsak kan sarong siyam na palapag na edipisyo duman sa syudad kan Angeles na ikinagadan kan day maababa sa nagkapirang mga katao o uminabot na sa 12 katao. Sigun sa inda, ipinapailing kana nasambit ng trahedya ang tulos-tulos na pangangaipo na i-update ang National Building Code kan Pilipinas na nagdadanay puon pa kan 1977 niyan tanganing maiwasan asin maging ligtas ang mga edipisyo laban man sa linog asin makukusog na mga bagyo pagba asin iba pang klase ning kalamidad. Obeto kana magtuga nga na Congressman Migs asin Congressman Luigi Villapuerte na digdi ada prosopesto pakusugon ang structural standard asin gibo na mas preparado ang mga infrastruktura sa posibleng the big one asin iba pang matitinding mga hazard digdi na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Sa tuyang barata na kitangunyanda mga tugang sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas ka nasyon o barata internasyonal dumada sa parte mismo kana nasyon kana Iran sinasabi niya na subuot posibleng putulon kana nasyon kana Iran ada pagkakaigwa ka na pagdanay ka na ceasefire na nagdadanay ngunyan
duman sa parte mismo kana Middle East. Ana nasambit na nga payag kana nasyon kana Iran pinaggibo ninuliman kana padago subot na pag-aatake kana nasyon kana Israel sa parte kana mga pasilidad asin mada mga soldados kana nasyon kana Iran mantang nagdadanay ana ceasefire na napagkasunduan kana Estados Unidos de Amerika asin man kan nasyon kan Iran. Ninuli kan bagay na yan sinabi kan leader kan Iran na posibleng kung magpapadagos-dagos ang pag-atake kan Israel mawawaranin saysay asin puputulo na ninda ana nasambit na nga ceasefire asin padagos man sindang mabalos sa mga pag-aatake na pinagigibo kan Israel asin man pwede nga makadamay pa ang mga soldados sa kan Estados Unidos de Amerika. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado o bareta na kitang unyanda mga tugang sa tuyang barata sa kinabanin na karawat sa esports dakulang tsansa sa parte mismo kanda tennis player na si Alex Ila na makatambal kaniya ana saro sa mga pinakasikat na parakawata sa lado kan na tennis sa kinabanda. Napabarata kaya na posible subuota na magkaigwan ni na tambalan sa pagultanan niya kanda tennis player kana Estados Unidos de Amerika pati naman ada tennis player na nagahali digdi sa parte mismo kana nasyon kana Pilipinas sa pagimana ni Alex Ela. Ipinagapayag na dakulang honra ini para manda sa parte kana tenista na Pinay na makaibanan kaniya ana sikat na parakawata nin tennis sa kinabanda. Inhulikan na nasambit na nga bagay na bigla ana mga parakawata o opisyonado sa tennis kana pag-anunsyo na digdi makakaibanan kana nasambit ng Pinay tennis na si Alex Ila ana saro sa pinakasikat na parakawat nin tennis sa enterong kinaban. Mga tugang iyan ang mga bareta. Pangarang kada sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot ken mga bareta sa engineering department. Yaon dyan kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa ilo pong pagantabay. Mapa sa tuya pulugod. An biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Tamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang marinaaga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, mag-ama duman sa parte mismo kan Banwaan kan Lupi Camaridisur, kabali sa mga binawian ni na buhay sa nangyaring pagbagsak kan building duman sa Angeles City. DECC nagtatabang dangunyad sa pamilya Rosil Banduho sa paghiro kana nasambit ng kaso. Work for home arraignment kana o arrangement kana LGU duman sa Nabua sa kada Biyernes lifted na. Sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, haros naka full force and deployment kana lokal
nasangakan Philippine National Police digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Katugang ng mga headlines kanda mga barata anda mga detalyes pagkatapos lang po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matukan at maray na aga ko si Junel Cuba. Kunyan sa detalyes na gidakan sa tuyong mga barata sa lado Pal. Takamp Colonel Wanda Q. Miranda sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Pinanginutan ni Police Colonel Berhelio U. Olalia Jr., Provincial Director kan Camarines Sur, Provincial Police Office, ana panunumpa sa sendang mga trabaho kan mga bagong mga miyembros kan Municipal Advisory Group umag anda Goa Municipal Police Station MPIs asin nakapagdialogo sa mga stakeholders anda nakalis na aldaw o beto ka na sambit ng aktibidad na digdi mas pang mapakusog ang relasyon asin pagtatarabangan kan na pulisya sa manlaylay ng mga sektoris kan komunidad tanganing magdanay ang katuninungan asin seguridad sa nasasakupan na mga lugar kan Goa Municipal Police Station. Sa paagi kan Municipal Advisory Group, pinagsusugo na magiging katuwang kan kapulisan ang mga miyembros kani asin na pagsulong kan mga programa asin advokasya para man sa mas ligtas asin secured na mga namamanuan sa isinagibong pag-uurulay o dialogo pigtukar ang mga urulay mapadapita sa seguridad, Peace and Order Council concerns asin na mga lakdang tanganing mas pang mapakusog ang kooperasyon kan komunidad asin kapulisan para man sa kapakanan kan mga namamanuan sa minsay tinawan doon ni Olalia ana importansya kan aktibong partisipasyon kan komunidad sa pagdanay kan seguridad asin karahayan sa laog mismo kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinag-anunsyo ni Mayor Persim Bulanda and banwan kan Napwa Camarines Sur na lifted na ang work from home arrangement kan LGU employees epektibo na yan kasudma. Iyan bunga naman kan Executive Order number 20 Series of 2026 kana alkalde kan Nabua Camarines Sur kung sa inakapalaman na balik normal na ang regular na on-site operation aldaw kan Lunes sa gudnang aldaw kan Biyernes alas 8 nin pagkaaga sa gudnang alas 5 nin pagkahapon buot sa biyon sa laog nin sarong simana 5 aldaw nang matrabaho sa opisina ang mga empleyado kan LGU duman sa Banwan kan Nabua Camarines Sur digdi pasiyan sa Rules and Regulation kan Civil Service Commission maski nga ni lifted na ang work from home arrangement digdi inabisuan kan mga department heads asin empleyado ang magdanay ang energy conservation and efficiency measures
sa laog mismo kan LGU duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Boyet. Boyet. Sarok pang Boyet. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitamunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pagitamunyada sa lado lokal. Nagpapagos na nagtatabang daan ng pamilya Rosel o sa pamilya ni Rosel Bandaho. Anda pagsulong ka na kaso anda BECC adagos ana paghanap ni Nostesya para man kay Rosel Banduho. Matapos ini umabot na sa Department of Justice DOJ ang petition for review kasumpaykan sa iyang rape slay case kana Enero 23, 2024. Basado sa pamilya, dakula ang naitabang ni NBI Regional Director Yul Marpori sa pag-aasikaso asin pagsubaybay sa nasambit ng kaso. Nagtabang man ang Volunteers Against Crimes and Corruption BECC sa pag-follow up kana nasambit ng kaso sa DOJ duman sa Manila sa ngaran kan pamilya Banduho. Mantang voluntaryong nagtatabang bilang legal counsel kana pamilya si dating prosecutors Abogado Kaloy Cortez Jr. nasaro man na volunteer lawyers. Naglalaom man ang pamilya ni Banduho na dagos na nga makakamtan ang hustisya para man sa sindang aking si Rosel. Iba pang ang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balikan tan linya mag-aalik ki Boyet Paderes. Boyet Kamin. Boyet. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kan mga barata pa sa lado lokal, pinasalamatan kanda Barangay Council, kanda Barangay kanda Sagrong Pilik Camarines Sur, si Mayor Bikbika Solano kanda Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Huli ka na tabang ini asin na madali na aksyon na sina pagtaunin prioridad kagadan ka na barangay anda sagurong magkaigwa ina sarong renovation ka na indang barangay inagatawanin na doon asin na pasasalamat anda barangay kapitan kana nasambit na nga barangay ka na sagurong Romy Plihino o Romy Plihino na digdi hagad sindanin tabang kay Mayor Maribika Bikbika Solano para man matapos ang sarong priority project asin di sa parte mismo kana barangay kana Sagurong renovation lang ang pinag-aagad ninda para mada sa saindang barangay hall agad sigunda sa nasambit ng kapitan mansyon ana pinagapagibo o garuna da mansyon ana pinagapagibo ni Mayor Bikbika Solano sa indang barangay hall digdi pula nga pasasalamat subuot ana pinagapapaabot kaniya sa LGU pili partikular na sa barangay kanda Sagurong o parte mismo kan barangay kana Sagurong ni Mayor Bika Solano inuli kan mabilisan na aksyon ana pag-renovate kana sa inda mismong barangay hall sa sinambit ng barangay. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Standby Daryl Banyas, standby Boyet Paderes. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Haros
Naka full force anda deployment kanda lokal na sangakan Philippine National Police sa laog kana siyudad Canaga kasabay man kanda balik eskwela na kung sain na digdi agpuon na kana nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr. ana namamayukan City Community Affairs and Development Unit sa laog kan Naga City Police Office poon na kasudmang aldaw kan Lunes sagpud na nga sa maabot na Biyernes sa pitsa 5 kan bulan kan Hunyo gigibuon na mga aktibidades may relasyon sa preparasyon para man sa pagmubukas kan school year 2026-2025 sa masunod na simana. Kabali na digdi ang amay na deployment kanda police personnel sa laog asin luwas kan mga eskwelahan sa laod kan siyudad Canaga tanganing masiguro ang preparasyon karahayan asin anda maray na obheto kada bulos kana trapiko katabang ang public safety office asin barangay enforcers. Daiman pinagigilid kan mga autoridad ang pagpapasunod sa tamang paggamit kan pedestrian lanes na harani sa mga eskwelahan. Sa iba pa nga detalyes kaya sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kapot-kapot da ngunyan ang kaugmahan na pagkakasararo asin bada anda pagtatarabanganda para man sa lado kan edukasyon da akisumaro asin nagpartisipar sa pinagibong nga panranda walk bilang parte kanda Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony ang lokal na gobyerno kanda Banwaan kanda Ragay Camarines Sur sa paagimanda Mayor BJ sa Orebata. Anda arog kaning gawi ang nagtataunin simbolo sa kolektibong paglalapigot kan komunidad sa mga preparasyon kan mga eskwelahan para sa saro na makabuluhan asin matrayimpong kung sa ina pagkakaiguaning pagtatarabangan tanganing areglado ada mga eskwelahan sa pagbubukas kan sa indang klase sa masunod na simana. Ada pagkakaiguan ni pagtatarabangan sina pagdaralagan agraralakaw asin nagtatarabangan para sa kapakanan kan mga estudyante asin mas magayon na puturo kan edukasyon. Inawandoon kan nasambit ng alkalde kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur kinakaipuan grupo asin sararo para sa ligtas marhay asin preparadong eskwelahan sa laog mismo kan intirong komunidad asin eskwelahan kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Iba pa nga detalyes na sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang barata sa lado lokal. Isinusulong unyan kada San Francisco Village 1 Honor Association ang tulus-tulus na paggibo asin pagpapasunod kan sarong pampublikong ruta kan jeepney o modernized minibus na maservis sa mga residentes kan Pakul digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga sa ipinagpaluwas na Resolution number 2-2026 ig-inkaminara ang grupo kanda mga residente sa nasanasambit ng lugar lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga kapaagi ni Mayor Maria Leonora Herona Robredo ang maggibo in counterclockwise na sinasabing ruta gikan sa sentro kan siyudad pasiring sa Pakul Loop Service. Segun sa nasambit ng resolusyon, obheto kani na mapakaray ang transportasyon para sa mga estudyante, pagsasagibo o mga trabador asin na anda mga residentes nagigikan na pasiring sa manlain-lain ng mga komunidad
asin institusyon sa barangay kan Pakul, kabalin ang Ateneo Dinaga University, Pakul Campus, Pakul Sports Complex, San Francisco Village 1 and 2, San Alfonso Homes, Madrigal Subdivision, Happy Homes, Dica Elvira, Leon Mercado National High School, Urban Poor Housing, Grandview Subdivision, asin American School. Pinanggit man kanda nasambit ng dokumento na nakalipas na haros tulong dekada, igdi marikas na nag-asenso anda Pakul sa pagiman kan pagpapatindug kanda mga subdivision, eskwelahan asin iba pang panginot na mga pasilidad, sharing man sigun sa mga homeowners association nagdadanay na angat ang kakulangan kanda malalauman asin epesyenteng pampublikong transportasyon sa nasambit ng lugar. Inhuli kani, naglalaom ang mga residentes na matatawanin na magkakadigong aksyon kan lokal na gobyerno ang sindang kahagadan ang aning mas pang mapadali ang biyahe kan publiko asin da digdi asuportaran ang padagos na pag-asenso sa laog mismo kan barangay kan Pakul. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta, mayo pa sa tuyong mga pagiriba sa luwal. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta sa lado lokal, ang liderato kan Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ang nagpapadagos-dagos sa pagkakaigwa ni manlaila mga programa sa parte mismo kan komunidad. Ini ang pinagapartisiparan ang programa kan mga opisyal asin mga personalis kan Camarines Sur Police Provincial Office bilang parte kan simanahan pagtitiripon obhetong pakusugun ang lado kan disiplina pagkakasararo asin dedikasyon sa serbisyo publiko kasabay kan bagay na ni pinisto ang ginibong mga maraya na mga trabaho kan mga kapulisan na kung sain digdi bilang pagbisto kan sindang mga karahayada asin dedikasyon importanteng ambag pagdanay kan katuninungan asin mana karahayada sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay Police Colonel Ulalya ang importansya kan padagos na pagpapailing kan profesionalismo, integridad asin nalangkaw na grado kan serbisyo arman mas pang mapakusuga antiwala kan mga namamanwaan sa Philippine National Police. Digdi nagpapailing subot kan dedikasyon as maray na trabaho, maray man na seguridad at maray na kapalibutan sa parte mismo kan sindang mga nasasakupan na komunidad. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa detalles kanda mga barata sa ladwa lokal, pag-amang gikan sa Lupig Camarines Sur kabali sa mga nagkagaradan sa kanda building duman sa siyudad kan Angeles City. Agadan ang mag-amang construction workers apariyong residentes kanda Lupig Camarines Sur atapos na ang mga ini matambunan kan naguhong building sa barangay kan Balibago, Angeles City kan pitsa 24 kan bulan kan Mayo. Nagbisto ang mga biktima na sinda Christian Sabili, 26 anyos, nako ang Mayo ng buhay ang pitsa 28 kan bulan kan Mayo, asin an sa iyang ama na si Roberto Sabili, 51 anyos, nakuaman ang lawas kaniya. Mayo 29 matapos ang nagkapirang aldaw na search and retrieval operation. Sabi kan Angeles City, Mayor Carmelo Lasatin II, si Roberto Sabili ang ikaanom ang mga trabador na nakumpirmar na nagadan sa sinambit ng trahedya bunga kana pagbagsak kan nasambit ng building.
pasado man kay Joel Agato, kapitan kan Barangay La Purisima sa Banwan kan Lupig Camarines nakatalaan na ipuli sa Banwan kan Lupig Camarines ang mga bangkay kan mag-ama gikan duman sa Pampanga sa Angeles City. So buot digdi sasaguton kan Department of Labor and Employment DUL ang gastuson sa pagpapabalik asin pagpapuli kan bangkay kan magama sa Banwaan kan Lupig Camarines Apwera kan duwang nagadana, 7 construction workers nagikan sa Banwaan kan Lupi anda sinasabi nga nakaligtas sa sinambit na nga aksidente. Tabi ni Agato, nakapuli naman ang mga ini kay bapa ana nagkapira nga mga trabador gikan sa manlaylay ng mga banwaan asin barangay kan probinsya nin Camarines Sur. Basado sa iyang pahayag, siyam na mga trabador gikan sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur nagtatrabaho sa nasambit ng proyekto kan mangyari daan sinambit ng pagbagsak kan building. An mag-amang nagadan saro sa natahuban na alagad nagkaligtas ana anum naman andai na damay sa pagbagsak na nasambit ng edipisyo. Mantang sa Bareta, ang mga autoridad na may duwang trabador gikan man sa Tabaco City, Albay, nakabaliman sa mga pighahanap matapos kan insidente. Tulos nakipag-ulay ang City Disaster Risk Reduction Management Office CDRRMO kan Tabaco City sa mga lokal na mga autoridad duman sa Pampanga tanganing digdi magtabang sa paghanap asin pagkakabistuhan asin retrieval operation para sa nawawarang apektadong trabador. Personal na nagduman sa Angeles City si CDRRMO Head Gilasio Mulato Jr. kaiban ang ibang mga representante kan CDRRMO Tabaco City tangani man na makipag-ulay asin magtabang di sa incident kamanpus kasumpay kan paggo kan siyam na palapag na mixed-use building sa presente pinagpapatindog duman sa parte kan barangay kan Balibago. O beto ka na sambit ng pagbisita, masiguro na maray ang koordinasyon riribayanin impormasyon asin na pagpapadagos kan identification asin retrieval operation kan nasambit ng mga trabador na tagadumanman sa parte mismo and Tabaco City. Haros kadaklan sa mga trabador and sinasabing haliman sa parte kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes, nakakamati ngunyana ni na pagkawara para nin supply ka na tubig. Ang nagkapirang barangay sa parte mismo kada siyudad Canaga asin mga pagtaray na Banwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Kabali sa mga apektadong lugar iyo ang barangay kan Mabulo, Tabuco, Sabang, Igualdad asin man Abilia sa laog kan siyudad Canaga, Sering man barangay kan San Roque sa Kamaligan asin Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Sabi kan Metro Naga Water District o MNWD, may mga nakalinya ng mga proyekto tangani man na matawanin na atensyon ang problema sa supply kan tubig sa nasambit na mga lugar. Kabali digdi ang pagbugtak ng mga bagong transmission line gikan sa Almeida Highway pasiring sa Almeida Bypass Road. Sering mad pinagalat pa kan MNWD ang pagluwas kan pundo na gagamiton para sa sinambit ng proyekto. Mantang saro sa temporaryong lakdang na isinusulong kan MNWD mantang mayo pan pundo yung paggamit mo na kana mga natapos na mga pumping station asin mga bagong naipatindog na mga pumping station ang aning makatabang sa supply kan tubig sa mga apektadong lugar. Ang mga pahayag na yan termina sa nang pinagsasabi sa kada may problema asin
kada igwa nagrereklamo na matuyaan na serbisyo kan tubig ayong ibang sinasabi kundi perminas ng iyan an MNWD. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinagmumonitor ngunyan kan task force na pinagbilog kan Metro Naga Water District MNWD. Ansarong opisyal kan na barangay na subuot naggamit kan illegal na booster pump na direktang nakakabita sa linya kan MNWD. Basado sa MNWD spokesperson Chappy de la Cruz, bako na asin di makakaligtas sa monitoring kan sa indang opisina ang mga nagagamit kan mga illegal na koneksyon. Dagdag pa kani pinaglalauman asin aram kan nasambit ng opisyal kan sinambit ng barangay ang nagdadanay na ordinansa na digdi maigpit na ipinagbabawal ang paggamit kan illegal booster pump. May nagkaperang mga establishmento sa sentro kan syudad Canaga nakaresibina na kan notice for violation inuli paggamit kan nasambit ng booster pump. Sering man tulos man masudod ana mga ini sa tamang instalasyon kan booster pump matapos ang paggirumdum gikan man sa parte mismo kan opisina kan MNWD. Alagad iman tutugutan kan MNWD ang direktang pagkabit kan booster pump sa mismong linya kan sindang water system. Inulit pwede ning makaapektar sa supply kan tubig sa iba pang mga konsumidor na pagtaraid ng mga banwa na siniserbihan kan MNWD. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta apangarang kan sa tuyang mga nakaibanan na sa pagbabareta sa Engineering Department. Taon dyan si Sir Stephen Pabis, ita nakaibanan sa pagbareta Daryl Banyas sin si Buyet Paderes. Ang atugang ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.